Grabe, ganto pala si Mayor Isko noon. Kasi minsan, ako, hindi ko na kailangan gumanti sa kanila eh. Yung parang pinupuno ko na lang, tapos pag lumabas, Ano bang pinakamasakit na mga salitang narinig mo? sabihan kang basurero ka lang. Galing ka lang sa pusali. Oo, ganun. Mga ganun. Mga kababayan, kilala natin si Yorme ngayon bilang isang matapang at disiplinadong mayor. Pero nakita niyo na ba kung ano ang itsura ni Mayor Isko noong kabataan niya? Kasi kadalasan, ang inuuna talaga namin bigas. Importante ho yung bigas eh. Kasi may tubig naman dyan, nakakaigib naman ho kami. So yung bigas, pag didelensya na lang akong ulam sa labas. Nung una, ayaw pa na nanay ko yung batcho eh. Bago ang kamera, bago ang City Hall, ito ang totoong kwento ng isang batang galing sa hirap. Dito po siya nakatira sa lugar na ito, dito sa bahay na ito. Nakikipaglaro ho siya sa mga bata rito, na mga kapitbahay namin na nanonood ng TV. Saka yung mga kasamahan niya mga bata na kasama niya sa paghahanap buhay. Pag wala ho siyang klase, nag-ano ho siya, lumalabas ho siya ng kariton, namamapil, namamasura. Medyo lumaki-laki na siya. Nagsa-sidecar ho siya. Tapos nag-ano ng mga kuwan sa Jollibee. Yun siyang kanyang hanap buhay para makatulong ho sa kanyang pag-aaral. Ladies and gentlemen, Isko Moreno. Ang tinaguring hottest teen idol. Isko, paano ka pa na-discover nga pala? Paano ka nakahawon doon? Sa Lamayano, namatay si Aling Nita na tsay ni Daddy Wawi, yung manager ko ngayon. Aha. Kasi may kasama siya nun, isang bading na maabang buhok, blande. Niloloko namin. Aha. Na-antipatikoan sa amin. Aha. Sinumbong ako nung kay Daddy Wawi. Nung ngayon, tinitingnan nila ako, tinatawag ko ako. Sabi, gusto ko rin mag-artista. But binigyan ako niyang card. Sabi ko, kausapin niya mga magulang ko. Kinausap niya naman, tapos pumayag naman. Ano ito? Parang aksidente lang. Aksidente, Oo. Swerte lang, ano? Nung inalok ka ng ganun, anong pumasok sa isip mo? Malaki yung kita pag napag-artista. Yun ang pumasok sa isip mo, malaking kita. Naniwala ka ba agad na tipong artistahin ka? Di naman po. Basta sabi ko, pati hindi ko naman po subukan, wala naman pumawala sa akin. Oo. Pero bago yun, pagka sinisipat-sipat mo yung iyong mukha sa salamin, nasa loob mo ba na, sandali lang, anong panama nila Richard Gomez, nila Gary Valencia, ganun, may ganun ba? Hindi kasi noon payato ako, tapos maitim. Kasi nabibilad nga ako sa araw. Ngayon lang ako pumuti. Kasi may nakatago naman akong puti. Yung Naitip ka parang talagang balat ko talaga. Bago ako mangitim. Bago ka naging maitim. Magkano ang una mong kinita nung nag-artista ka? Malayo. 1,000 1,000? San labas lang yun. San labas? Nag-doorbell lang ako. Samantala yung 1,000, sa buwan kong kikitain yun pagka nag-sidecar ako. Pag-try sa Nung tinanggap mo yung 1,000, Isko, ano naisip? Anong unang ginawa mo doon sa pera? Binili ko ng brief. Patang ito, oo. Ilang dosen ng brief yun. Kasi decolor yung brief ko noon eh. Anong decolor? Ngayong puti na. Ngayon puro puti na. Naku naman Okay, may tanong dito. Nais ko lang po sanang magtanong, ano po yung nararamdaman nyo at naiisip kapag po may nakikita po kayong kagaya nyo nung dati at yung pong nararamdaman nyo kapag po nilalait kayo? Okay. Yeah. Magandang tanong yan. Oy, ayaw pa daw niya kunyari kumibo. Alam Sa naman akin, namin. Kasi sa akin nakapagpasensya naman ako eh. Oh. Kaya lang, siyempre, lahat ng tao napupuno naman. Oh. Kaya lang, hindi kasi minsan, ako, hindi ko na kailangan gumanti sa kanila eh. Yung parang pinupuno ko na lang, tapos pag lumabas, Ano bang pinakamasakit na mga salitang narinig mo? sabihan kang basurero ka lang. Galing ka lang sa pusali. Oo, ganun. Mga ganun. Aha. Tapos, walang mangyayari sa'yo, hanggang dyan ka lang.
Ngayon, Ka naririnig mo yung gano'n? Anong ay, hindi ako. Nagpupursige ako. Para may pamukha ako sa kanila na hindi hanggang dito na lang ako. gusto ko malamang? Gwapo. Matipuno ang katawan. Ha? Medyo tisoy pa. Hindi mo akalain, pag nakita mo yung si Isko Moreno, na nanggaling siya doon sa kinukwento kanina. Na, Sa area ng Smoky Mountain yun, di ba? Diaryo Bote, tricycad, no? Kaya sige. Ilang taon yung ganong buhay mo, Isko? Simula nung sinilang na ako, nangungupahan na ako kami. Una, na-squatter talaga kami unang-una sa Parola. Oo. Kaya in-squat kami doon. Oo. Kasi gagawin nga yun. Ginawa na nga ngayong parang pier. Oo. Tapos nalipat kami sa Tagumpay. Nangungupahan na kami. Tapos paikot-ikot na kami doon. Sandico, Mabuhay, Tuason, Santo Niño, Kagitingan. Paikot-ikot na kami. Bakit hindi nagtatagal, Isko? Ba't kayo palipat-lipat? Pag wala na kami pambayad, pinapaalis na kami. So lilipat kayo doon. Lilipat na naman Wala kami. naman pabayad, lilipat na naman. Okay. Isko, doon sa area ninyo, although hindi directly sa Smoky Mountain yun, no? But it's still the Within the same vicinity, area, no? Alam mo, pagka sinabing Smoky Mountain, lahat na ng klaseng baho, sakit, no? Yan ang tumitimo sa kaisipan eh. Totoo ba yun? Ganun nga ba ang pamumuhay dun sa area yon? Yung bang puro dumi ang paligid, ang mga tao mayat maya may sakit. Ganun nga ba talaga? Hindi naman, Hindi naman. Ako, maulan ng umaraw. Hindi naman ako nagkakasakit eh. Aha. Swerte lang. Ano yung simoy ng hangin? Anong amoy? Sa amin kasi, hindi na gaanong umaano yun eh. Kasi immune na. Totoo. Hindi mo na maaamoy? Minsan. Oo. Ikaw ba naranasan mo yung magbungkal din ng Basura. basura doon? Oo. Ano ba hinahanap niyo dun sa basura? Sibak, plastic, yun. Sibak? Sibak, yung plastic na matitigas. Oo. Mga balde. Aha. Solong anak ka naman eh. Oo. Siyempre, yung tatay ko, kapag wala siyang trabaho. Kasi sa instibador, sila, yung paikot-ikot Rotation. sila, rotation. So, depende kapag maraming barko, nakakapagtrabaho sila. Pag Kung ipa-isa dalawa barko- lang ang barko, isa, Oo. yung, alam mo, numero niya, malayo pa, wala siyang Wala trabaho siya kita. ngayon. Ay, Tapos bukas, wala. Kaya sunod araw, meron na siya. So, Kaso kailangan ang liit-liit kumayod pa ka. ng sweldo. Oo. Sa bali pa lang, kapos na. Oo. Mga bale, tapos yung mga utang sa bahay, ang babayad ng ilaw, tubig. Yun lang naman binabayaran namin ilaw sa tubig Oo. Ngayon, yung nakukuha mong sa plastic na 21 pesos isang kilo. Hindi, 7 7 pesos isang kilo. Saan napupunta yon? Binibigay ko naman sa nanay ko. Binibigay ko sa nanay ko. Pagkain, paano? Yung 7 Hindi pesos naman, mo ba pumapalya na... ba kayo? Iniintrega- Hindi ko kami mapalya. Hindi naman. Kasi may batcho yun. Pag wala kaming ulam. Kasi kadalasan, ang inuuna talaga namin bigas. Importante ho yung bigas eh. Okay. Kasi may tubig naman dyan, nakakaigib naman ho kami. So yung bigas, pag didelensya na lang akong ulam sa labas. Nung una, ayaw pa na nanay ko yung batcho eh. Yung una. Kasi yung batcho yun, yung si Jollibee yun, yung mga tira-tira. Di ba, pag may yaman, balat lang. Minsan, ganyan lang. Minsan, isang kagat lang. Yun. Kinukuha namin yun. Kasi nakasupot na itim yun eh. Malinis yung naman mga ho yun. tira-tira. I see. O ngayon? Yun. Tapos, piprito namin uli. Yun. Ulan na namin. Sarap na. Ha? Sarap ang ulam namin nun. Manok. Manok. Puro manok. Araw, May manok pa, may beef ka pa. Hamburger. Hamburger. Oo, araw-araw yun. Ganon. Oo, araw-araw yun. Nangunguha ka ng batchoy. Minsan nga, nagsasawa na kami sa manok eh. Hindi. Kasi, di ba, araw-araw manok eh. Medyo angat ka na-discover ka na, lumalabas ka na sa TV, pero umuwi ka pa rin doon, di ba? Umuwi pa rin oh. Okay, so anong reaction ng mga kapitbahayan? Yung iba, sabi, uy, sikat ka na, uy. Meron ka ng kotse. Tapos yung iba, may habang na yan eh. Hindi ako pinapansin. Tad namin na yung dapat yung tinutulungan nila ako, sinusuporta. Mas bira na naman yung mga git eh. Batang-bata ka pa at alam namin na mahabang panahon pa ang kinabukasan mo.
Pero para dun sa mga batang katulad mo, no, na ngayon, naghahangad din ng magandang kinabukasan. Ano ang iyong maiiwan na mensahe sa kanila? Unang-una naman sa lahat, importante, pagtsatsaga. Tapos, wag niyo pababayaan ang pag-aaral niyo. Dahil ako, gusto ko rin mag-aaral, kaya sinasamantala ko muna yung pagkakataon para makapag-ipon. Pagdating araw na hindi na ako kailangan ng industriya, may naipon naman ako, makakapag-aaral na ako. Sana kayo ganun din. Gawin yung mahalaga ang bawat oras niyo. Thank you very much, Isko. Isko, kilala mo ba si Tuga at saka si Anot? Ito ang mga barkada mo mula Ang sa mga Tondo. barkada sa Tondo? Ah? Ito yung mga kababata Ganyan lang niya. ako kalaki kasi ng isang taon eh. Ganito kalakalaki. Ganyan lang ako kalaki. Anong masasabi nyo ngayon kay Isko? Sana huwag kang magbabago, tsaka panituloy mo pa rin ang pagdalaw mo sa Tondo. At sana yung mga paninira sa'yo, huwag mong intindihan, kayang-kaya mo yan. Sana Isko, huwag mong kalimutan Tondo sa mga kaibigan mo. Sana huwag ka rin magbago. Habang pinapanood mo to, mapapaisip ka, hindi pala lahat ay ipinanganap na may pagkakataon. May mga taong dumaan muna sa gutom, sa pangmamaliit, sa kakulangan, bago nakarating sa kung nasan sila ngayon. At dito mo maiintindihan kung bakit hanggang ngayon malapit si Mayor Isko sa masa. Hindi yan scripted mga kababayan, yan ang pinanggalingan niya. Mga kababayan, hindi lahat nakita ang kabataan ni Mayor Isko, pero ang video na to, paalala na ang pinanggalingan mo ay hindi hadlang sa mararating mo. Kung nakita mo ang itsura niya noon at ikukumpara mo ngayon, mapapasabi ka na lang, malayo na pero hindi lumayo sa tao. Bago siya naging yorme, bago siya naging leader, isa muna siyang batang tondo na lumaban para mabuhay. At minsan, ang mga hindi natin nakita noon ang siyang dahilan kung bakit sila ganito katatag ngayon. Ako nga po pala ang Kuya Jenyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.